Nagpapagaling na sa ospital ang survivor sa aksidente sa Timonan, Quezon at kabilang po sa kanila ang isang taong gulang na batang babae na himalang nagalusan lang. Nakatutok doon live si Jay Sabalos. Jay? Pia, hindi nga naging madali para sa mga rescuers ang ginawang operasyon nila dito sa Timonan, Quezon. Katunayan, pasado alas 5 na nga ng hapon nang huling makuha ang naipit na biktima doon sa may truck. At sumatotal, nasa 20 na ang kumpirmadong nasawi sa malagim na aksidente. Na-traffic ang mga rescuer na tutulong sa mga biktima ng aksidente sa Maharlika Highway sa Barangay Santa Catalina sa Timonan, Quezon. Mahirap yung sitwasyon kanina kasi although gabi at saka maulan, saka siyempre yung tao, yung ganong oras mahirap mag-ipon ng mga kasama. Saka bukod doon ay di yung availability ng mga sasakyan, sir, kasi hindi na passable yung mga daan. So yun po yung naging problema namin kanina. Mag-alas 4 na ng hapon, isang lane pa rin ang nadaraanan. Di pa matanggal ang isa sa mga naaksidenteng trailer truck na puno ng feeds dahil may isa pang biktimang naipit dito. Mano-manong tinatanggal ang feeds para gumaan ang truck at makuha ang biktimang wala ng buhay. Ayon po sa aking pagkakakita, dahil napakatuloy na po talaga ng truck na bumangga po sa huli ng Super Lines. So nung bumangga po sa likod ng Super Lines, nagdawit-dawit na po, nagkarambulan na. Tinamaan na po ang isarog, DLTV, jeep, trailer, at saka po yung isang forward. Ang driver na naturang truck ay ang pinaniniwalaang may kasalanan sa aksidente. Pero namatay din ang driver at kanyang pahinante. So yung driver ng Super Lines, kinukuha natin ng mga iba pang detalye kung valid talaga yung ano niya. So kung napatunayan natin na ang may kasalanan yung 10-wheeler truck, so alam natin na lahat dead on the spot yung driver. So hindi na natin siya pwedeng criminally ma-liable. Siguro titingnan na lang natin kung ano yung civil liability ng may-ari ng 10-wheeler truck. Ayon sa pulisya, isang nagngangalang Edgardo Tan ang may-ari ng truck base sa ORCR nito. Pinuntahan daw nila ang address nito sa Batangas pero wala raw si Tan doon. Ang kumpanyang Superlines naman na siyang may-ari ng nabanggang bus, nagbigay na raw ng medical at financial aid sa kanilang mga pasahero. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Kabilang narito ang isang taong gulang na batang himalang nakaligtas at nagtamulang ng galo sa katawan at mukha. Hindi nakaligtas ang kanyang ama at nananatiling kritikal ang kanyang ina at isang kapatid. Pia, sa mga oras na ito ay hindi pa rin nadadaanan ng mga sasakyan itong naturang kalsada dito sa may Barangay Santa Catalina, dito sa may Timonan, Quezon. Ito ay dahil sa pilit pa nilang ginagawa ng paraan yung isang truck na nakaharang dun sa isang lane. Kaya napipilitan naman kanina nung hindi pa nila sinasara magbigayan yung mga sasakyan. Pero ngayon, tuluyan na ngang sinarado ito. Samantala, sinubukan naman tawagan ng GMA News yung sinasabing may-ari ng truck na si Mr. Edgardo Tan at hindi pa rin ito sumasagot sa aming tawag. Ang mga konfirmado namang nasawi sa naturang insidente ay lahat dinala na sa may Pagbilao Funeral Homes sa may Lucena at meron na ring mga ilang nasaktan o injured na biktima na dinala naman sa Maynila. At yan muna ang latest mula dito sa Timonan, Quezon. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jay Sabale.